Ang buong detalye sa balitang yan tutukan. At hindi pa masyadong naibabalita, US aircraft kasama pala ng Philippine Coast Guard sa pinakahuling resupply mission. China Coast Guard biglang nagulat sa pagsulpot nito. Ang buong detalye sa balitang yan, abangan. Yan ang mga nagbabagang balitang hatid ko para sa inyo ngayong araw. Kaya kung handa ka na kaibigan na may humanap na ng pwesto at makinig ng mabuti upang walang mamiss na impormasyon. Bilang tanda ng lumalagong determinasyon ng Maynila na patatagin ang pag-aangkin nito sa South China Sea, ang militar ng Pilipinas ay nagsagawa ng malalaking pag-upgrade sa mga depensibong pasilidad at infrastruktura sa Pag-asa Island na ikinagulat pa ng mga pagbisita ng mga barkong pandagat ng China. Ang Pag-asa na nasa humigit kumulang 150 miles mula sa lalawigan ng Palawan ng Pilipinas ay ang pinakamalaki sa pinag-aagawang Spratly Islands na inookupahan ng Pilipinas sa South China Sea. Sa nakalipas na linggo, ang mga barko ng Chinese Navy na nagpapatrolya sa lugar ay nakakuha ng hindi pa nagagawang pananaw sa pagbabagong nagaganap sa maliit na isla. Kami ay namangha sa mga pagbabagong nakita namin sa Pag-asa. Maliwanag na ang Pilipinas ay napakaseryoso sa pagbuo ng presensya doon, sabi ng isang Chinese naval officer na nakasaksi sa pagtatayo mula sa kanyang barko. Ang mga depensa umano at pasilidad ay mas advanced kaysa sa huling pagbisita nila doon, ilang buwan lang ang nakakalipas. Ayon sa mga sources ng militar ng Pilipinas, isang bagong istasyon ng radar ang tinayo kasama ang mga pinalakas na bunker at mga depensibong posisyon na sumasakop sa buong isla. Ang isang bagong sementadong 1,000-meter runway ay maaari na ngayon tumanggap ng mas malalaking sasakyang panghimpapawid at helicopters para sa pagdadala ng mga tropa at supply. Ang mga solar panels ay na-install na din upang magbigay ng independenteng pagbuo ng kuryente. Nais naming makita ng mundo at ng aming mga karibal tulad ng China na ang ibig naming sabihin ay negosyo tungkol sa aming soberanya sa Pag-asa Island, sabi ng isang Philippine colonel na kasama sa upgrades. Walang sino man ang maaaring magtanong o mag-alinlangan sa aming pasya pagkatapos makita ang mga pagpapabuting ito sa aming depensa. Ang Maynila ay nasa ilalim ng tumataas na panggigipit mula sa Beijing na iwanan ang mga pasilidad nito sa Spratlys habang ginagamit ng China ang napakalaking lakas dagat nito upang igiit ang de facto ng kontrol. Gayunpaman, ang Administrasyong Marcos ay gumawa ng mas mahigpit na linya na inaaprubahan ng mas malaking paggasta sa depensa para palakasin ang presensya ng militar. Sa karagdagang pagpapakita ng pangako ng Maynila sa Pag-asa, isang barko ng US Navy ang naobserbahang nagsasagawa ng routine resupply operations at nag-aalis ng mga construction materials at sasakyan sa isla noong nakaraang linggo, ayon sa mga opisyal ng Pilipinas at US. Ito ang unang pagkakataon na dumaong ang isang dayuhang sasakyang militar sa isang isla na sinasakop ng Pilipinas sa pinagtatalunang karagatan. Ang pagbisita ng barko ng US ay nagpapadala ng malinaw na mensahe ng suporta para sa ating soberanya at nakakatulong na patibayin ang ating pakikipagtulungan sa seguridad, ayon kay Philippine Defense Secretary Gibo Chodoro.